Mga kapuso, pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang ating pambansang araw ng watawat o yung tinatawag na National Flag Day. Ito ay bilang pagpapaalala sa atin nung unang araw na inibagayway ang ating watawat. Naganap po yan sa Cavite noong taong 1899, 1898. At ito po ay gagawin natin hanggang sa pagsapit ng araw ng kalayaan sa 12 ng Hunyo. Hinihikayat po mga Pilipino na magsabit ng watawat sa mga tanggapan, eskwelahan, pati na sa mga bahay. Pero agaw pansin ang pagkakasabit sa mga watawat sa City Hall na Mandaluyong. Ayan, kitang-kita sa kuha ni Yus Cooper Albert Lim na baliktad ang pagkakasabit sa mga watawat. Nasa kaliwa ang kulay pula at nasa kanan ang kulay asul. Sa Batas na Republic Act 8491 nakasaad na sa panahon lamang ng gera, isinasabit ang watawat sa ganyang paraan. Pero kung wala namang gera, dapat ay nasa kaliwa ang asul. Tulad niyang nakikita niyo yan, mga kapuso, ipinagbigay alam na ng GMA News sa Mandaluyong City Hall ang bagay na yan. At agad naman daw nilang itinama ang pagsabit sa ating mga watawat. Sa lungsod naman po ng Baguio, arestado ang isang lalaki matapos umano niya magtangkang magpuslit ng shabu sa kulungan. Ang droga ay nakitang nakasiksik sa isaw ng baboy na dinala para sa isang preso. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Dagupan. Hindi napigilang mapahagulgol ni Joel Altar matapos itong mahuling nagpupuslit ng shabu sa loob ng Baguio City Jail. Nadiskubre kahapon ng Baguio City Jail ang isang pakete ng hinihinalang shabu na isiniksik sa di pa nalulutong lamang loob ng baboy. Nagulat ako, sir, kasi yung imagine, yung isaw ng baboy, may laman na matigas na nakabalot sa electrical tip, yun ang nakita ko, sir. Kaya nang binuksan namin yung kasi matigas yun, nakita namin na may transparent na yung hinihinalang suspected shabu. Depensa ng suspect na pag-utusan lamang raw siya na dumalaw at magdala ng pagkain. Hindi raw niya inakala na may lamang shabu ang pagkain ipinadala sa kanya para sa isang preso. Nagtitinda ng isda yung asawa nun. Nagtitinda ng isda. Nakikitinda lang din po ng isda dun sa asawa niyang babae. Ayun, nautusan po ako na padala yung pagkain. Hindi ko naman po alam na may ganun. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na shabu nga ang nakasiksik sa lamang loob ng baboy. Hindi raw ito ang unang beses na ginagamit ang pagdadala ng pagkain para maipasok ang ilang kontrabando tulad ng ipinagbabawal na gamot. Itong suspect na to ay inutusan ng asawa nung bibisitahin niya na nakulong for violation of RA 9165 o yung pagtutulak ng droga. So makikita po natin dito yung relationship nung previous case nung dadalawin at saka itong ipinadala sa kanyang shabu. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Dangerous Drug Act laban sa suspect. Mula dito sa Baguio City, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Time out! At bago po tayo mag-time out, itatama ko lang po yung sinabi ko kanina. Unang winagayway ang ating watawat, 1899 ba? Oo, no? 1898. 1898, hindi po 1899, 1898. Nagpahinga muna mula sa puspusang pag-ensayo ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Gaya ng nakagawian, inilaan ng pambansang kamao natin ang araw ng linggo sa pagsisimba. Tuwang-tuwa naman si Pacman dahil kapiling na niya ngayon sa Los Angeles ang may bahay niya na si Jinky, pati na ang kanilang mga anak. Ito ang unang pagkakataon na mabubuo ang pamilya ni Pacman para panoorin ang kanyang laban. Dumating na rin sa Los Angeles nitong Sabado si Marvin Somodo na magiging bahagi ng tinatawag na training team ni Pacquiao sa Wildcard Gym. Chika Minute! Muli na namang napansin ang galing ng Pinoy sa international fashion scene. Kinuha bilang judge sa America's Next Top Model ang fashion blogger na si Brian Boy. Narito naman sa bansa ang dalawa sa ANTM finalists at inirampa ang creations ng designers sa sina Rajo Laurel at Michael Cinco. Makichika kay Kata Tibayan. Nagsimula na mag-taping bilang bagong hurado ang Pinoy fashion blogger na si Brian Yambao o Brian Boy sa America's Next Top Model Cycle 19.
Sa post ni Brian Boy sa kanyang Facebook fan page, sinabi niya excited na raw siya sa pagiging hurado ng naturang programa. Maging sa tweet na ANTM host na si Tyra, kitang-kita raw ang chemistry nila ng Pinoy fashion blogger. In-upload rin ni Brian Boy ang picture kasamang katrabaho sa ANTM na si Kelly, ang malapit na kaibigan ni Brian Boy, ang fashion designer si Stacey Rodriguez. Masaya siya sa nakamit na tagumpay ng kaibigan. People in fashion love him is because parang iba na talaga yung level niya. Naiintindihan niya yung forecast, nakikita niya before everyone else kung ano magiging uso. Deserving daw si Brian dahil sa taglay nitong Eye for Beauty. Kaya kumpiyansa si Stacey, magagampanan na mabuti ni Brian ang trabaho bilang hurado sa contest. Brian has really an opinionated palette for fashion, and I think it's not just with clothes but with models and how things should look. Samantala, dumating sa bansa ang dalawang ANTM contestants na sina Alison Harvard at Dominic Reinhardt para dumalo sa Philippine Fashion Week. Inirampa nila mga likha ng sikat na Pinoy fashion designers na sina Rahul Laurel at Michael Cinco. Hanga raw sila sa mga damit na gawang Pinoy. Their clothes, their underwear garments, everything is amazing. And then to work with Alison again, you know, it's great. Enjoy na enjoy sa Pilipinas sina Alison at Dominic. At ngayon tapos na ang Fashion Week. Hindi palalampasin ng dalawa na bisitahin ang Boracay. I'm honestly just having the time of my life, and I've only been here for a couple of days, and not to be redundant, but honestly, everyone has been so kind and welcoming. I'm excited to see the beaches and the sand, the powder sand. Everyone keeps telling me, I can't wait. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP laban sa sabay-sabay na paggamit ng kuryente. Maaari raw kasi ito magdulot ng malawakang brownout. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa mainit na panahon itong mga nakaraang araw, naka-aircon na, bukas pa ang electric fan sa bahay ng pamilya Peña. Mainit, kawawa naman yung mga bata eh. Hindi talaga. Para hindi sakitin ng bata. Eh, ititipirin mo na yung mga bata naman, uubuhin. O, di ano ka na naman sa doktor, mag-aksaya ka na naman ng pera. At kung ganito rin ang ginagawa ng iba pang Taga-Luzon, ang sabay-sabay daw na konsumo sa kuryente, maaaring magdulot ng malawakang brownout. Noong April 27 halimbawa, naitala ang pinakamataas na konsumo ng kuryente sa Luzon na umabot sa 7,885 megawatts, mataas sa average na 7,000 megawatts kada araw. Sa lakas ng demand, mababang boltahe ng kuryente ang naipasa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga distribution utilities tulad ng Meralco. May supply tayo, but you can't push it fast enough to maintain the required pressure, which is actually your voltage. Maglo-load drop na kami muna bago mag-shutdown yung grid. We need to install capacitors. Capacitors are parang water pumps na you draw in electricity. Bukod sa brownout, may iba pang hindi magandang epekto ang mababang boltahe ng kuryente. Makakasira yan talaga ng appliances and equipment. Ang mga appliances natin and certain equipment are made to run on a certain voltage. And if you breach the voltage, low or high, syempre they're not running their maximum. Ang pagpalit ng makabagong gamit ng NGCP ang isa sa paraan para masolusyonan ang problema ng mababang boltahe ng kuryente. Pero dahil malapit ng magtag-ulan, maaaring hindi na mangyari ang pinangangambahang malawakang brownout. Ayon sa NGCP, mas mura ang singil sa kuryente pagsapit ng gabi. Hindi na kasi ganoon karami ang gumagamit ng mga appliances dahil sarado ng mga opisina at karamihan ng mga commercial establishments. Let's do yung plansyahin sa gabi. Kasi wag tayo sasabay sa peak. It's just really the households na bukas ang kuryente. So doon tayo pwedeng maglagay ng magplansya kasi ang lakas ng konsumo ng plansya. And I think a typical iron consumes it's a 1,000 watt rating. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Up next, Justin Bieber inireklamo ng pananakit ng isang paparazzo. At Sam Pinto, bakit kaya ninenervyos ngayong sexiest siya sa survey ng isang men's magazine? Non-stop na pagtutok dito sa 24 Oras.